Ang susunod na tip sa aming pamilya po, no boyfriend or girlfriend while studying policy. Ano ibig sabihin nun? Ang turo ko sa mga anak, pag-aralin ko kayo. Po-provide ko lahat ng inyong pangailangan. Pero bawal magkaroon ng relasyon habang nag-aaral. Pag nakatapos sa akin ng pag-aaral, pwede na. E ano po mangyayari pag nagka-girlfriend kami? Ay, simple lang naman ang buhay. Hindi ka na mag-aaral. Pag hindi ka nag-aaral, ito mangyayari. Wala ng cellphone dahil hindi na kailangan i-communicate dahil nasa bahay ka na. Kung wala ng laptop, hindi ka na mag-aaral, hindi mo na yon kailangan. Number 3, wala ka ng allowance. Bakit? Hindi ka nga mag-aaral. At number 4, hindi ka nalalabas ng bahay. Dahil hindi ka na nga mag-aaral. Hulaan nyo, ano gagawin ng anak mo? Sabi ng anak ko, Dad, mag-aaral na lang po ako at hindi po ako mag-girlfriend. Ang hirap pala pag may girlfriend. Ano pong putok po ang magulang? Ang mga anak nyo susunod sa inyo kung bibigyan nyo ng tamang policy, tamang rules and regulations. At sigurado ko, napakahirap mag-aral na may girlfriend o boyfriend anak nyo. May kilala ko mga magulang, sila pa ho ang nagtutulak sa anak nilang magkarelasyon habang nag-aaral. Ano ibig sabihin nun? Kinukonsinti nyo ang pagkakaroon ng relasyon ng inyong mga anak. Wala po akong magagawa kung gusto nyo pong gawin yan. Anak nyo po yan. Sasabihin ko lang po sa inyo, anak ko, hindi ko po gagawin yan. I want them to study very well. May panahon para mag-aral, may panahon para magkaroon ng relasyon, may panahon para mag-asawa. Sabi ko sa anak ko, ito ay araw at panahon ng inyong pag-aaral. Matatapos sila mag-aaral. At kung gusto nila magkarelasyon, bahala na ako sila. Again, paalala ko lang po, hanggat maaari, huwag iaalaw ang inyong mga anak magkaroon ng girlfriend at boyfriend habang nag-aaral. Bakit? Kasi gusto ko po sila magkaroon ng magandang pag-aaral at pagdating ng panahon, magkaroon ng magandang buhay.